Samantala, cyberbayanihan ng Department of Information and Communications Technology dinala na rin sa Bicol Region. Bukod sa libreng internet connectivity, isinailalim din ang mga guro at estudyante sa pagsasanay para maging cyber safe. Si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Aktibong nakilahok ang mga estudyanteng yan dito sa Libon, Albay sa isinagawang Cybersecurity Awareness Forum ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Bahagi yan ng impact assessment ng ahensya sa mga ibinigay na bayanihan SIM cards ng pamahalaan para suportahan ang edukasyon at online na pag-aaral ng mga estudyante ng Buga Elementary at Buga National High School. Ako po ay nagpapasalamat sa DICT dahil ako ay nabahagian ng SIM card na ginagamit ko po sa aking pag-aaral at sa bagong information about sa safety sa paggamit ng internet. Sa ilalim din ng programang Cyberbayanihan ng DICT Bicol, sanib pa sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtuturo sa mga guro at mga estudyante sa tamang paggamit ng internet. Kabilang sa mga impormasyon na ibinahagi sa kanila ay kung paano magiging responsable sa paggamit ng social media, pag-iingat laban sa mga cyber threat at online scams. Habang ang mga magulang naman, binigyan ng flyers ng eGov.ph Digital Super App para mas madaling ma-access ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Buhay na buhay ang gobyerno sa Barangay Buga. Kasi napakalayo namin. Napakalayo na, pero ang gobyerno ay buhay na buhay. Andyan ang DSWD, andyan si DOLE, andyan kung ano-ano pang departamento ng ating Pilipinas, ng ating pero ang DICT pambihira. Pero hindi lang mga taga-Albay ang tinutulungan ngayon ng DICT na maging cyber safe. Sa lalawigan ng Sorsogon kasi, halos 2,500 bayanihan SIM cards ang matagumpay na ipamahagi sa mga served at underserved area sa mga bayan ng Gubat at Donsol. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng distribusyon ng DICT upang magadid ng 100% network connection at may pakita ang tunay na digital inclusion, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. At nagpapasalamat kami kasi ramdam yon ng komunidad na ito. Ramdam yon based sa kung anong sinabi ni Principal Mike kanina. So, wala kaming masasabi but then overwhelming na pasasalamat sa mga tao sa pagsuporta sa kanilang or sa pagsuporta sa serbisyo ng DICT. Ang mga malawakang aksyong ito ng DICT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipino ang maiiwang offline at disconnected sa internet bago sumapit ang 2028. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.